Magandang hapon po, Ma'am Rosario. Ma'am, kano-ano niyo po ba si Sir Romy? Kinakasama ko po yun, sir. Hindi pa kami kasali. Taga saan po ba kayo, ma'am? Sambales po. Ito naman si Sir Romeo, saan po ba siya nanggaling? Bago Sa siya Naga po. May mga relatives kayo or sinong pinuntahan niya doon sa Anak Naga? po niya. Kasi po, nasa Sambales po yun nakatira sa akin. Kaso sinundo nila kasi nga may aayusin lang Sa Naga? sa Naga, doon sa lugar nila sa Paulbo. Pagkatapos, mga ilan linggo, mga isang buwan, tumawag siya sa akin. Sabi niya, sunduin ko daw. Sabi ko sa kanya, diyan ka muna kasi hindi mo pa natapos yung nilalakad mo. Doon siya nag-stay. Tapos sabi niya, palagi siya tumatawag sa akin. Tapos nung lipas ng mga ilang buwan, sinundo ko siya. Kasi nagpasundo siya eh. Dinala ko ulit sa Zambales. Sambales. So, kailan mo siya, ma'am, sinundo, ma'am, sa Naga? Matagal na po, sir. Isang buwan po siya dito sa Sambales. Binalik ko na naman siya. Kasi nagpunta po ako sa anak ko. Nagbakasyon. Pagdating ko rito, galing ako sa bakasyon sa anak ko. Tumawag siya sa akin. Sabi niya, sunduin mo ako dito. So, nagpapasundo siya nga, puntahan mo siya sa Naga ulit? Opo. Okay. Sabi ko sa kanya, antay-antayin mo. Kasi kulang pa yung pamasahe ko. Tapos, nung time na yon, hindi ko pala sukat akalain na nagkaroon sila ng problema, kung ano man ang problema nila doon, nag-away-away sila. Nung time na yun, bigla nilang pinaluwas ng anak niya na panganay. Tapos, hinatid sa Naga noong October 9. Papunta saan daw, ma'am? Cubao. October 9 yun, ma'am. October 9 yun. So, kausap niyo pa po si Sir Romeo? Opo, nung umaga po. Wala po, ang sabi ko sa kanya, antayin mo ako dyan. Hindi ko sukat akalain na pinaluwas pala nila bigla. Kung sinabi nila sa akin na ura mismo na pinaluwas nila, ay di sana nagkaintindihan kami. Ang problema kasi binigla nila pinaluwas tapos tumawag sa akin yung apo, hindi ko kaagad nasagot kasi walang signal sa loob ng bahay ko talaga. Okay. Walang signal. Gabi ko na ano yung mga text niya. Tapos tumawag pa ako sa anak niya, sabi ko sa kanya, anong oras ninyo pinaluwas? Ang sabi nila, hapon na, alas 12. Sabi ko, ano oras ang dating nun? Bukas ng umaga. Sabi niya ganun. Sabi ko, saan? Sa terminal. Hindi nila sinabi sa akin kung anong terminal. Tinawagan ko po kasi yung konduktor kasi pinasa sa akin yung number. Tapos sabi sa akin ng konduktor, nasa terminal na. Sabi niya ganun. Hindi ko natanong, sir, kung saan terminal na binaba. Kasi wala pong pinasa na kumpleto yung apo niya sa akin kung anong bus na sinakyan. Okay. Kaya sinundo ko siya sa Cubao nung kinabukasan na yon, kahit nalita ko ng 2 oras. Pero kung doon sa terminal na palagi niya sinasakyan, sir, hindi yun mawawala. Kaso mo, dito siya sa ibang terminal. Paano nyo nasabi, ma'am, nga late kayo ng 2 oras, ma'am? Kasi nga, nagbiyahe pa po ako mula Sambales. So meaning, ma'am, binigay sa inyo ng konduktor yung ETA niya kung what time siya na dumating sa terminal? Oo, sabi niya, kagabi pa nandoon, sabi niya gano'n. Kaya sabi ko, tinanong niyo po ba, ma'am, sa konduktor kung saang terminal? yun ang hindi ko po tinanong. Kasi talagang expect ko, kasi ang sabi ng Apola, nandun lang sa terminal. Yun lang ang pagkasabi niya. Natanong din po, ma'am, sa terminal po, sa konduktor, ma'am, kung ano yung bus company nila? Huli ko na po tinanong. Ano daw po, ma'am? GBH. So, nung nag-missing na si Lolo nung October 9, ma'am, so mga following day ba, ma'am, nag-contact pa ba sa'yo? May nakapag-usap pa kayo sa phone or ano? Yung apo niya, tinanong sa akin kung nakita ko na. Sabi ko, wala. Si Lolo ba, ma'am, walang cellphone? Wala pong cellphone. So, paano po kayo, ma'am, nag-contact dalawa? Yung apo niya. So kahit nandun siya sa Naga, through yung apo, yung nag-contact ninyo? Oo, yun apo. Tapos nag-uusap kaming dalawa. So dito po, ma'am, sa Manila, ba first time ba to ni Lolo pupunta ng Cubao or tagal? Mag-isa. First time niya pumunta ng Cubao kasi hinahatid ko po yun eh. Ever since nung October 9, following day, ma'am, nag-report na po ba kayo sa PNP? Yung nagpunta na po kami sa police doon sa Station 7. Yun nga po inano namin. Ang ano po kasi siyempre pagod na po ako kasi magdamag po ako nag-ikot sa terminal na palagi kong hinahatiran. Wala po talaga siya. Nakarating na ako sa 2 terminal, wala pa rin siya. Na recently ba, ma'am, nakausap niyo din yung konduktor na napag-usap ba yung police at saka konduktor, yung investigador? Naibigay niyo po number ng konduktor? Hindi po, sir. Hindi ko binigay. Baka siguro, ma'am, mamaya kung ibigay. Kasi baka makatulong, ma-trace po ng police through konduktor kung saang terminal sa Cubao siya binaba, anong oras, para at least
ma-narrow down ng investigation ng police kung saan pa kami mga CCTV sa vicinity, o mahanap nila po si Lolo po kung andun lang. Magandang hapon po sa inyo, Police Lieutenant. Yes, sir. Magandang hapon po, sir. Bali, based on the record namin, sir, si Ma'am Rosario Aguirre, October 13, 2025, sir, na-report yan dito, yung incident na yan at 3:49 p.m. based on our record, sir, sa aming station. Okay. Upon report, sir, regarding sa incident kay Mr. Romeo Bronsay na umalis sa Naga Bicol last October 9, 2025 aboard JUH Bus Terminal, sir. Sir, upon reported, sir, dito, ibinabayan dito sa may St. Peter, sir, na establishment along 20th Avenue, sir. So, hindi siya, sir, binaba, sir, sa may terminal mismo, sir, hindi? Hindi po, sir. Sa St. Peter establishment, sir, 20th Avenue. Diyan po yan binaba, sir, nung... Medyo malayo po ba yun, sir, yung St. Peter na yan kaysa sa terminal kung saan dapat, sir, babaan ng bus? Malayo po ba yung proximity? Hindi naman. Hindi naman, sir. Ang ano lang natin dito, medyo baka malilito pa yun si sir kasi kung hindi naman siya malilito pumunta rito, pwedeng magalituan. Pero upon report po ni Ma'am Rosario Aguirre, na-assist po yan dito ng aming desk officer. And then, pinasamahan po yan sa mobile at kinuha po ang mga details regarding dito kay Sir Romeo Bronsay. Ayun po, sir, ang ginawang. Bali, status po niyan, sir, lahat po ng details na ibinigay ni Ma'am Rosario ay ibinigay po namin sa mga asset namin dito na mga dispatcher, tricycle driver, tapos, sir, yung mga eskinita para kung meron silang ma-monitor na bago mukha na may identity dun sa kay Mr. Bronsay, i-report agad sa amin yan, sir. Sir, ginawa namin na disposition dyan sa paglapit dyan ni Ma'am Rosario Aguirre sa amin. Ang baka, sir, gusto ni sir din, sir, makausap, sir, yung conductor. We can also, sir, mabigay, sir, yung contact number para, sir, makausap niyo, sir. Baka, sir, mas mabilis, sir, matrace, sir. Meron ho kaming mga details na ang may hawak po kasi ng kaso, sir. Merong investigator akong nakahawak dyan, sir, ng kaso. Okay. Pinapalot niya yan, sir, yung ganyan. Bukod pa dyan, sir, sa mga ginawa namin disposition, verify namin, sir, yung mga CCTV doon sa area. Wala ho kami doon, bali, nakuha pang detail. Pero ayun nga, sir, sa backtracking, continuous po ang backtracking namin, sir, doon sa ibinigay po na, So, sino po, sir, nagsabi po, sir, nga binaba siya, sir, sa may 20th Street? Kasi yung sinabi po ng konduktor daw sa terminal, binaba eh. Iba sabi po sa inyo, ma'am, sa terminal. Sino po, sir, nagsabi, sir, nga sa 20th Street siya, sir, binaba, sir? Dito, sir, sa record na hawak po namin sa Blatterbox, sir. Kasi po, may pinasa po yung konduktor na St. Peter Chapel doon sa Apo. Ngayon, pinasa naman po sa akin ng St. Peter yung picture ng St. Peter, ng doon niya binaba. Kaya doon ako nagbase na doon siya binaba, hindi mismo sa terminal. Pero nung kausap po yung konduktor, sabi niya sa terminal niya binaba. Sir, ang police lieutenant, baka ganito na, sir. Baka pwede, sir, nga dalawa, sir, iba-backtracking sa CCTV. Isa sa may St. Peter, yung within the same time, kung kailan siya nawala, and at the same time sa terminal na din. Kung saan, sir, baka, sir. Continue, sir. Sige po. Magandang hapon po sa inyo, Sir Reggie. Magandang hapon naman po. Sir Reggie, ito po ba yung sumakay po sa inyo na si Lolo Romeo Bronsal na galing pa po Naga, so papunta ng Cubao. Nung last October 9 po, sir, ang naibaba niyo po ba siya, sir, sa terminal ng Cubao? Doon po sa may terminal namin, katabi po yun na St. Peter. Doon ko yan binaba kasi yun ang bili ng apo niya. Tapos hiningi pa nga ng apo niya yung number ko kasi may sasalubong daw. Yan yung instruction ng kanyang apo pa nga ibaba siya doon sa may St. Peter banda? Oo, sa terminal po namin mo. Okay. Then, nung after ng biyahe ba, sir, nag-contact ba sa inyo yung apo? Hindi po. Nag-contact sa akin yung asawa niya. Sambales po. Okay. Sir Reggie, may idea ka po ba after ba binaba po ba si Sir Romeo dyan sa may St. Peter? Saan po ba patungo direksyon niya? Umupo lang po ba siya, naghihintay, or medyo nagwa-wander around siya?
Nagtayo lang po siya doon sa may bus kasi may naka-displaying bus doon sa terminal namin. Kasi yung mga ibang pasahero, doon din sila bumaba. Nung binaba siya, tsaka for the next 2-3 hours, andun lang siya? Or umalis ba siya? Kasi umalis na po kami. Pag-drop namin ng passenger kasi Pitex naman yung susunod naming destination. Okay, sige. Kung sino po ang mayroong information ukol po kay Sir Romeo, kung nakita nyo po, kung kayo po ang kumukup-kup sa kanya pansamantala, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin dito sa Wanted sa Radyo. Kami po ay located dito sa TV5 Media Center dito sa Mandaluyong. Pwede nyo pong i-turn over sa amin or ibigay po sa amin ang information, or kung kayo po ay may malapit sa mga police station, maaari nyo din dun po isurrender si Sir Romeo para po makapiling na po niya ang kanyang mga pamilya na nag-aalala sa kanya. Salamat po, ma'am.